So what is up? This is Ivan Kines. What up? Kamusta kayong lahat? Lalo na sa mga tropa natin dyan. Kamusta kayong lahat? So, ngayon, ngayon, yung gagawin natin is, yung topic natin ngayon is, magkano nga ba yung sinasahod ko dito sa UK? So, um, it's just, to inspire yung mga aspiring mechanic natin, lalo na yung mga nasa school pa lang. So this is not meant to be brag bro, but you know, I know some of the professionals, they are very parang sikreto or confidential yung sahod nila. Pag tinatanong mo, magkano yung sahod mo bro? Masyado silang pero that's their parang yan yung sila, yan yung parang privacy nila. And ako naman, um just I wanna share this with you guys para may insight kayo kung magkano nga ba talaga yung sinasahod ng aircraft mechanic. And nakikita ko kasi marami nang nagtatanong, nagme-message sa akin ng mga fresh graduate, and I know that palaisipan pa din sa kanila kung magkano nga ba talaga. So before that, gusto ko lang magpasalamat sa mga manonood, and please don't judge me or parang hindi. Parang naano ko tuloy na, ano ba talaga, ba't ka naman i-judge? Malaki ba talaga yung sahod mo? So, um, yun, this is just to inspire or to give you insight. Kasi, nasabi kong inspire kasi, sorry, kikwento ko muna kung ano yung pinakauna bago ko narating yung sahod na to. So guys, parang podcast to, nasa higaan ko lang ako, kakagising ko lang, suot kagad ng cap, wala nang hilamos-hilamos, joke, naghilamos ako. Wala nang papogi-pogi, lahat tayo dito, chill lang. So guys, kape tayo. So yung kape ko pala guys, sa mga hindi nakakaalam, black coffee, no sugar, yun lang. Sa mga nagti 3 in 1, men, tigil nyo na yan. Papakailaman ko kayo dyan, tigil nyo na yung sugar. So let's go. Sarap. Coffee guy talaga ako. Parang sa isang araw, dalawa, tapos sa isang week, ganun yun. Walang absent. So, diretso na tayo. Una nga pala guys, this is my story um, before nung nung nag-aaral pa lang ako as an AMT, wala pa sa isip ko yung sahod. Bale, ang nasa isip ko lang nun ay makatapos. So, I know guys, before ako lang sa school na yon. So guys, kwentuhan to ha. Baka ma-bored kayo, okay lang. Ano yun guys, yung parang wala pa sa isip ko yung sahod kasi nung una, alam ko pinipitch na ng mga instructor yon yung mga about sa sahod, about sa opportunity of being an aircraft mechanic. So, mga panahon kasi na yun parang hindi pa masyado akong seryoso eh. Kaya believe ako dito sa mga fresh grads na or mga during nasa ano pa lang pero nagdo-YouTube na, yung nagse-search na. Ako dati di ko maalala kung nag-YouTube ba ako about aircraft mechanic. Ngayon nasa YouTube na lahat. And yeah. So ayun na, nag-aaral ako. Pagka-graduate ko, nag-ano muna ako, product specialist muna ako. Naging promoter ako ng isang telco company. Kung alam niyo yung Vivo na cellphone guys, yun yung trabaho ko dati. Naging promoter ako for 4 months. So, yung sahod ko nun siguro 350 a day. 350 a day plus commission yon kasi per unit ng phone guys, meron kang commission doon. But, pag hindi mo na-hit yung quota, kahit nakabenta ka pa, once na hindi mo na-hit yung quota, wala kang makukuha. Masasayang lang yung laway mo doon. Basic lang yung makukuha mo. So, 'di ba, nakakalungkot din. Pero, yung experience ko naman doon,
okey naman siya. Muntikan na nga akong dun na lang talaga, eh. Kasi nahi-hit ko yung quota ko, magaling din ako mag-sales talk, tinraining kasi kami nun, and grabe lang talaga, 'di ko akalain na na mahi-hit ko yung mga quota na milyon-milyon, guys. So, yun, 350 a day. So, guys, mahina ako sa math, basta 350 a day yung sinasahod ko, 15 kasama na commission, 11K gano'n, gano'n. So, yun, may tropa ako na nagsabi sa'kin na balik ako sa aviation. Sabi ko, sige try ko, at ayun nagpasa-pasa ako. Yun, nakapasok ako sa Mactan Aviation Technical School. Flying school yun sa Davao. Ah, ano yun, may mga nag-aaral na piloto dun, flying. Yung eroplano namin dun, Cessna, 150, 152, 172 ba? Basta nakalimutan ko na, basta Cessna lahat. Good for training ng gustong maging piloto. So kami yung nagpe-prepare ng aircraft, pre-flight. Pine-prepare namin 'yon para goods yung ano, yung aircraft, airworthy kung sa ano pa lang, kung sa aviation, airworthy yung aircraft to fly. So, 'yun, yung sahod ko do'n is wala. Ako pa yung nagbayad do'n sa ano na 'yon, sa school na 'yon para lang magka-experience, para makuha ko yung requirements ng CAAP na 1 year. Yeah, 1 year para maka-take ng license. But now, I know wala na 'yon, wala na yung requirements na school. Puwede ka na makapag-exam yata agad after school, but confirm natin 'yan, confirm na din 'yan, pero I know puwede ka ng makapag-exam. And, yeah, pangalawa na pagkatapos ko do'n, habang nandun ako, nag-e-exam-exam ako, exam ako sa Air Force, exam ako sa LTP, sa SHAEP. And yeah, bagsak ako do'n, guys, bagsak ako. So, yun yung sahod, wala akong sahod do'n. So, pangalawa na naman, pumunta ako ng Manila kasi pumasa ako sa LTP, guys. So, pumasa ako sa LTP. Sa kasamaang palad, guys, sa huling process nila, may tinatawag silang lie detector test, do'n ako bumagsak. Ewan ko ba kung bakit, hindi naman ako nagsinungaling. Pero naisip ko, kaya siguro lie detector test para para gusto nilang magsinungaling ka na nag-lie ka. Yun yung pasado ka nun. Pero ewan ko. Pero yun na nga. Sarap talaga ng kape, guys. Sarap talaga ng kape. Yun, 'di ba? Pagsak ko doon, naghanap ako ng paraan. Paano ba talaga ako makapasok? Parang binalance ko ba kung kung uuwi ako sa Davao, wala namang ano doon, eh, nakikita ko yung aviation industry doon, wala naman, hindi naman sa ano, pero alam ko totoo 'to, backer system. Meron namang hindi backer system, pero mostly if you really want, because guys, before ako before ako pagka-graduate ko, sa Bible ko, guys, sa likod ng Bible ko, dineclare ko lahat do'n kung ano yung plano ko. Dapat sa date na 'to ganito na, dapat makuha ko 'to, dapat pero pinaka-specific na sasabihin ko sa inyo, guys, ang nilagay ko do'n is gusto ko talagang maging aircrafts mechanic sa commercial aircrafts, which is yung mga malalaking airlines, yung mga AirAsia, Philippine Airlines. Kasi sobrang parang pride siya, guys. Hindi pride siya, parang ang sarap sa feeling 'pag dun ka nagwo-work. Masarap kasi, correct, 'di, 'wag mo na ako i-judge kasi nag-Gen Ab din ako 1 taon. So, 'di ba nag-LTP ako. Nag-Gen Ab ako 1 taon. Grabe yung pinagdaanan namin dun, yung pagkatapos ng LTP nabagsak ako, pumasok ako sa isang Gen Ab company sa Manila.
So ayun guys, iba binalance ko. Wala akong parang feeling ko 'di ako masa-succeed dito sa Davao. So pumunta ako ng Manila, 'yun nabagsak at ngayon 'yun po 'pag one year ko dun ko nasabi na, "Grabe pala 'tong Gen-Ab dito. Ang lalaki ng sahod ng mga mekaniko, ng mga ano, tapos puwede silang sumakay sa eroplano ay sa chopper, tapos may flying fee pa 'yun, may flying fee pa 'yun guys." Sobrang sobrang dun ko din na ano na nag-iba yung tingin ko, ba na ang ganda pala sa Gen-Ab. Malalaki yung sahod kasi to be honest guys, lahat tayo, lahat ng nag-aircraft mechanic, mahal nila yung trabaho nila pero mas mahal din nila yung sahod, sasahurin nila. Wala talagang mag-i-stay for yung konti lang yung sahod. Lahat talaga gusto ng malaking sahod at yun yung pinaka-aim ng lahat. And yun, napapansin ko malaking sahod yung tito ko nag-80K, yung tropa malaki na sahod. And ako nun guys, OJT ako nun, apprentice, pero tawag sa amin dun helper mechanic. Wala akong sahod nun guys. So, isang taon, isipin mo yun. Sorry. Wala akong sahod, may anak na ako. Ang kinikita ko nun 'pag may mga tip-tip lang, mga 500. Sobrang grabe yung struggles ko nun guys. Pati pangbayad ng rent ng apartment sobrang hirap ako. Ah, Totoo yun guys na may sa line kasi linya yun na Gen-Ab, eh. Merong mga pagkain talaga. So, kung may mga sobra inuuwi ko yun. So, yun isa yun sa struggle. So, the reason why pala na gusto kong magsimula muna sa simula ng sa sahod para malaman ninyo kung na hindi lahat kaagad from one to parang mag-ano kaagad, mag-angat kaagad. Kailangan ako kasi dumaan muna ako sa ano, proseso, eh. So, naranasan ko walang sahod, naranasan kong, sa pagiging OJT ko naranasan ko magtapon ng basura, naranasan ko magtimpla ng kape ng mga ano ko, ng senior ko, naranasan ko 'yun. Maging helper ka muna, basahan lang yung hawak mo. So, hindi ka puwedeng gumalaw kasi dapat mga license lang, tsaka rated lang yung puwedeng gumalaw. So, ngayon isang taon ako do'n, isipin niyo yung isang taon guys, hindi biro yung araw-araw guys nun, 365 days, hindi biro yun. Sobrang struggle, walang sahod. So, I don't know, pero blessed lang kasi hindi ko alam paano ako naka-survive dun at isa sa dahilan, eto totoo 'to, isa sa dahilan paano ako naka-survive dun is yung 'pag nakita ko yung eroplano guys, nakita ko yung, helicopter, nakita ko yung kasi linya yon, iba't ibang tao yung nakikita ko, yung mga VIPs, mga pulitiko, mga artista, yun yung nagpapagana, nagpapa-motivate sa akin na sarap pumasok, gusto makita ng ibang tao ngayon. Gano'n yung ano ko, pero in terms of sahod, wala, wala akong sahod. And yun, habang nasa Genab ako, dun ako is nag-exam ako sa SHAEP. So sa mga nakapanood ng previous video ko, if alam ninyo kung ilang beses ako nag-exam sa SHAEP, paki-comment and bibigyan ko kayo ng, ₱300 na load. Yun muna guys, paki-comment yung ilang beses ako nag-take sa SHAEP. So ayun, nag-take ako sa SHAEP, pumasa ako. So pagpasa ko ay, una kong sahod during MTP na 'to guys, Maintenance Training Program. Ang una kong sahod dun guys is 7,500 a month. So guys, isipin niyo guys, hindi wala pa dun yung ano, yung sobrang saya ko na pumasa ako dun, pero yung first time na nakakuha ako ng sahod aircraft mechanic talaga 'to na sahod, 7,500. Alam mo may papel yun, eh.
tinago ko yung papel guys, ewan ko sana kaya ngayon. Yun yung pinakaunang sahod ko, sobrang sobrang ano yun, sobrang importante sa akin yun. Kasi, ito talaga may nagkasahod na ako. So, after nung MTP, kasi after nung MTP, naging junior mechanic ako. So, yung unang sahod ng junior mechanic guys is 15,000 lang. Pero alam ko ngayon, nagbago na yung salary system ng company na yon. So, 15,000 a month. So, 7,500. So, plus 7,500 lang yun. 7,500 every 15 day and 13 days. So, sorry, wait lang. So, yun, bumabawi ako sa OT. So, OT nun, bawi lang ako nun. Pero basic lang lahat yung sasabihin ko guys, wala akong sasabihin na OT. Para, depende na kasi sa inyo yun kung mag-OT ba kayo o hindi. So, yung basic lang. So, yun no, 15K, junior mechanic. So, nag-MEC ako, mechanic C, 17,500. Alam ko bago na ngayon, malaki na daw. And, pa-MEC B na ako, nag-resign na ako nun. So, eto na guys. Eto na. Um, um, Eto na, nandito na ako sa UK. So, yung sahod ko dito, guys, gusto ko lang malaman ninyo na totoo talaga na malaki yung sahod na kinikita natin sa pagiging aircraft mechanic. And aside from that, sahod equals responsibility kasi. So, so lumalaki yung sahod mo, tumataas din yung responsibilidad mo bilang aircraft mechanic. So, ma-advise ko sa mga fresh grads, sa mga sa aspirings is yung sahod, wag niyo isipin talaga yung sahod, isipin niyo yung responsibilidad niyo sa pagiging aircraft mechanic katulad ng um, safety ng eroplano. Sabi nga nung instructor ko na si Sir G, I'm so blessed to be guided by Sir G. 5 lang daw yung tips. Ano pagiging aircraft mechanic. Una, safety. Pangalawa, safety. Pangatlo, safety. Pangapat, safety. Panglima, safety. So, ang ibig sabihin ko guys, lahat ng ginagawa natin sa aircraft mechanic na trained tayo. Huwag tayong mameke ng papeles ng kung ano-ano. Kailangan trained tayo. Isipin mo lagi na yung sasakay ng aircraft na yan ay yung isa sa pinakamahalagang tao sa buhay mo. So, that's our responsibility kasi alam mo naman yung aircraft, nasa air yan, and alam din mo naman na kailangan na kailangan quality yung pagkagawa mo, kaya may mga trainings naman. So, kaya yung dun ka binabayaran kasi malaki yung sahod mo kaya binabayaran ka ng ganun. So, I just don't know why guys that yung Philippines is hindi sila nagbabayad ng same as nasa abroad. When you sorry. Kasi kung iisipin mo guys, kung iisipin mo, yung mga customer ng MRO, yung bayad sa company is dollars. So sobrang laki ng kinikita. But I really don't know why. Bakit sobrang baba ng sahod ng mga mekaniko sa Pilipinas? And you know guys, may isang forum sa may isang forum, yung mga dating mga pinakakuya-kuya natin, pinakauna talaga ng mga mekaniko sa Davao, alam mo yung magkano sahod nila? 300 pesos per month. Yan yung mga una pinakauna guys. And ngayon na sobrang taas na ng inflation, I just really don't know why. But yun, nag-research ako sa DOLE. Yung sahod natin doon, binase yata sa 2010 pa na na economy, yung wala pa masyadong inflation. Eh ngayon sobrang taas na eh. So I pray hopefully na sana tataas yung sahod diyan para wala nang mag-abroad. Wala talagang alam mo yung sa video ko na no choice talaga eh. Kailangan. So ayun na, sige diretso na na tayo sa sahod ko. And yung sahod ko dito guys is una
13.47 pounds per hour. So kung sige, wait lang ha. So kung i-convert natin 'yan into peso, 13.47 times, lagay natin na sa palitan ngayon 69. So 929 per hour. Ang pasok ko dito is 11.5 hours every day. So times natin 'yan ng 11.5. So ganito yung per day ko guys, 10,460 for 10,688 times natin 'yan ng 20 days. Kasi 5 days, 5 days tapos 5 days on, 2 days off. Pero usually nagsi 6 days on ako kasi I need to really save a lot of money para sa visa ng pamilya, ng asawa at anak ko. So this is my monthly guys. Without Wala pa yung deduction niyan. So nasa 213K, 768,000. So imagine guys, 17,500 ganito yung tinalunan ng sahod natin. And hindi ko makukuha 'to kung hindi dahil sa pangarap ko, kung hindi dahil sa hindi dahil kung sumuko ako no'n kasi dumating din sa point guys sa sobrang hirap, paycheck to paycheck. I said to myself na ayoko na, parang gusto ko nang umuwi sa Davao. Do'n magtanim na lang ako ng ano do'n kasi kaso nga sobrang galing lang talaga, but sobrang yung struggles mo nun guys, 5 years ako do'n 4 years ako do'n sa SHAEP. Pero as a family guy na may anak na, sobrang hirap, totoo. Totoo 'yun guys. Yung mga single nga nahihirapan nga sila, eh. Sobrang hirap nung gano'n, babayad pa ako ng rent ng bahay ko, nag-aaral pa yung anak ko, sobrang hirap talaga guys. I can't imagine sobra. Kaya ayun, may opportunity na pumasok, tinrab ko na 'yan guys. So, yeah. So, this is 213K, minusan natin 'yan ng 20% tax kasi yung tax dito is 20%, eh. So, times 216K times natin ng 0.20. So, 42K yung tax natin guys, minus natin sa 213. 200 213,000 minus 42K, 171,000 na lang. Minus natin yung bahay. So, guys, okay, minus natin yung bahay. Yung bahay ko dito is 560 pounds, nasa mga 35K yata yun. Okay, 560 pounds times 69, 38K. So, 171,000 minus 38K. No. 171,000 minus 38,000. Yan guys, malinis. Sa'yo na yan, 133K, 20 days, 5.2, 11.5 per day, and 11.5 per hours. So, guys, this is not to, wala sa kaluluwa ko yung ano guys, magyabang. I know some professionals, they're very, they're not disclosing their salary sa media, but for me, as long as wag nyo lang akong utangan guys, wala kasi, marami kasi akong utang. And this is just to know guys na makakapag-ipon ka talaga, depende sa lifestyle mo dito sa UK. So, I know some of my colleagues na sa Middle East sila, walang tax doon, meron konti lang yata, malinis yun, 180. Pero, yun guys, malinis, and depende na lang sa'yo. Mas pinili ko kasi dito, personally, kasi I have a family and gusto ko mag-migrate dito guys. Yun yung pinaka the best. Madali lang mag-migrate dito, pera na lang yung kulang. So, ayoko yung, alam mo yun, yung magpapadala lang ako tapos every 1 year, every 2 years ako uuwi.
Tapos gano'n na 'yun guys, 20 years OFW, ayoko 'yun guys. Guys, I really valued time. Dapat yung time ko sa pamilya ko, every day, every seconds kasama ko sila dapat kasi sobrang ikli lang ng buhay natin dito guys. So, yeah. So that is my sahod and I hope na ma-inspired kayo. So, tip ko lang sa mga aspirings na sana gawin niyo yung ginawa ko dati na maggawa kayo ng plano nyo. Parang ano, parang destinasyon. So, nandito ka ngayon, graduate ka. Kung gusto mo talagang maging aircraft mechanic, sabi nga nila, maraming paraan. Isa na din yung paraan doon na isang way doon is motivate mo yung sarili mo. Kung gusto mo talaga yung kunin yung gusto mo talaga maging aircraft mechanic tulad ko, um, specifically pinagdasalan ko yon and to be and to clarify it, to klaro lang guys this is not because of me, this is because of our Lord Jesus Christ. Hindi ko to makuha kung hindi dahil sa gabay niya, sa mga ano niya, kasi si Lord talaga yung dahilan nito guys. So kailangan first may Lord ka sa buhay mo. um Pangalawa, set mo yung plan mo. Kung gusto mo maging aircraft mechanic, dapat may goal ka. Dapat matamaan mo yun specifically. Hanapan mo ng paraan. And, and yeah, I believe na makukuha mo yun pag gusto mo talaga. Okay? So, 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 kung hindi pa talaga, um, dalawa lang yan. Either piniprepare ka o hindi ka pa ready para kunin yung role na yon. So, as long as wag ka lang tumigil kasi yun yung sa akin, hindi ako tumigil. Isipin mo yung nag-promoter, nag 6 months pa ako sa Mactan, tapos nag 1 year pa ako. Isipin mo yung araw-araw nun. Kung wala ka pa dun, sige, go lang ng go. Go ka lang ng go. Talaga, totoo yan. Huwag kang tumigil, man. And lahat ng skills natututunan, sabi nga ng mga senior ko, ang hindi mo matutunan yung attitude. Kailangan mo talagang makisama, makihumble. Kasi pag once na nalaman nila na medyo negative yung attitude nito, wala, pag-initan ka. But meron naman kasi talagang kaya nilang panindigan. Kaya nilang panindigan. Believe sila. Kaya saludo ako sa lahat. And